Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating Veritas YouTube channel. Papanood rin po tayo sa Veritas Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube channel na ito, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Meta or Facebook page, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, ito, simula na ng intriga kay Tore. Ha? Simula na ito ng intriga, asahan niya na yan. Ha? Nagkita rin sila ni Kibuloy kanina sa korte. Ha? O yan. Sinagot na rin ni Tore, in-interview siya ng media, sinagot na rin ni Tore ang anong ito, ang intrigang ito. Hmm? Ano ba ang intrigang kumalat o kinalat laban kay Tore? Sa press con kahapon ni Senador Ping Lacson, sabi ni Senador Ping Lacson, pinaalam mismo sa kanya, pinaabot sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kinausap umano siya ni Tore. Nung matapos itong mag-appear sa hearing sa Senado, ay kinausap umano siya ni Tore, itong si Bernardo. Sabi daw ni Tore, ino-offer daw, inaalok ni Tore na siya na ang sa kanya na lang daw na custody magpailalim itong si Bernardo. Hindi naman daw pumayag si Bernardo. Ha? Kasi mas gusto niya bahala na si Senador Ping Lacson kung saan. Kaya inungkat ito ni Senador Ping Lacson sa press con kahapon. Sabi niya, hindi niya maintindihan bakit nakialam si Tore sa kaso na ito ng mga involved sa anomalya sa flood control. Hindi niya daw malaman anong agenda ni Tore. Anong agenda ni Tore? Bakit siya nakialam? Kaya ayon kay Senador Ping Lacson, ipapatawag uli si Yusek Bernardo at tatanungin tungkol dito. At depende sa sasabihin ni Bernardo, pwedeng ipatawag daw si General Torre. Kaya nagtataka rin daw siya, anong kialam o anong agenda, anong motibo? Sino ang nasa likod ni General Torre sa pag-offer nito kay Bernardo na siya ilalim niya lang niya ang custody nito. Ngayon, in-interview si Torre kanina dyan, mga kabunyog, mga kabayan. In-interview ng media, dininay ni Torre yan. Ang sabi ni Torre, hindi siya mag-o-offer ng custody na sa kanyang custody na lang magpailalim si Bernardo kasi sabi niya, ano naman ang ko? Sabi niya, ano naman ang kapangyarihan ko? Tsaka bakit ako makikialam dyan? Kaya lang, sa paliwanag ni Torre, mayroon siyang ni-reveal na yung sagot niya doon sa tanong kung totoo bang nag-offer siya kay Bernardo na magsailalim na lang ito sa kanyang custody. Ang sagot ni Torre ganito, nung October daw, may lumapit sa kanyang isang pare, kaibigan daw niya. Nagpapatulong na tulungan daw ang isang testigo na involved dyan sa flood control anomalies. Ayon yan kay Torre may lumapit daw sa kanyang pare, humingi ng tulong. Kaibigan niya raw yan, yung pare na yan. Later niya na lang daw nalaman na ang tinutukoy na testigo na hinihinga ng tulong ng nasabing pare ay itong si dating DPWH Undersecretary Bernardo. So yan pala yung context niyan. Ngayon, so posible naman talaga na ibig sabihin, posible naman talaga na itong si Torre ay gumawa ng aksyon. Kasi alangan namang hindian niya yung alangan niya namang hindian niya yung pare na naghumingi sa kanya ng tulong. So, posible talagang may diyan, pero sabi naman ni Bernardo, hindi naman siya pumayag na magpailalim sa custody ni Torre. Sabi naman ni Torre, hindi niya naman daw inoffer kay Bernardo na magpasa na ito
na magpailalim sa kanyang custody. Pero malamang may ginawa si Toreng aksyon. Kasi alangan namang hindi niya naman pagbigyan yung pare. Ha? Humihingi sa kanya ng tulong. Alangan namang hindi niya ito tulungan. Siguro, yan yung context ng sinasabi ni Bernardo na nag-offer sa kanya si Tore na tutulungan ito. Anyway, ano ito mga kabunyog, kung ano ba talaga ang ano nito, maganda maimbestigahan talaga yan ni Senador Ping Lacson. Ha? Kaya lang, ito, maging handa na rin si Tore, simula na ito ng mga intriga sa kanya. Kasi nagdeklara na siyang ano, ha? Hindi pa pala nagdeklara, pero lumalabas na ang pangalan niya na posibleng kumandidato sa 2028. Kung hindi man vice president o senador, pero lumalabas na ang pangalan niya. At ang mga actions niya ay nagpapakita na talagang tatakbo siya sa 2028. Pumunta na nga siya ng Masbate. Ha? Umiikot na siya. Marami na siyang mga meetings, marami na siyang mga events na dinadaluhan. Ha? Ah, mayroon na siyang mga sinusulong na advocacies. Obvious naman, tatakbo si Torre sa 2028. Ha? Kahit gaano ka-deny niya, gagawin niya ba yan na hindi naman tungkol na sa trabaho niya ang ginagawa niya, umiikot siya sa iba't ibang lugar ng bansa, nakikipag-meeting sa iba't ibang mga grupo, maraming mga events na dinadaluhan. Bahagi pa ba yan ng trabaho niya bilang ano, general manager ng MMDA? Hindi naman eh. Kaya obvious na yan. Ngayon, asahan niya na yan, nababahain na siya ng mga intriga at simula na ito. Ha? O ngayon, nagkita sila ni Kibuloy kanina sa korte sa Pasig City Regional Trial Court. Kasi may hearing kanina, prosecution witness si Torre. Kasi ini-insist ng kampo ni Kibuloy na hindi naman siya sumuko. Ha? Hindi, na ano pala siya, na sumuko siya. Yun ang ini-insist ng kampo ni Kibuloy. Voluntary surrender. O di syempre, kung voluntary surrender, pampagaan yun sa'yo. Mitigating circumstance yun. Pwedeng i-consider yan na mapababa ang sentensya niya. Ngayon, pinipresent ng prosecution si Torre para ipakita na hindi totoo na voluntarily nag-surrender si Kibuloy. Ito'y naaresto. Nagtago ito, pinahirapan ng gobyerno, pinahirapan sila General Torre. Kaya lang nung bandang huli, talagang ano na ito, nasukol na ito, kaya ano na ito, naaresto. So hindi ito voluntarily sumuko. Yan yung ano, yan yung pag-appear ni Torre. Ngayon tinanong si Torre ng media, anong nangyari nung magkita silang dalawa ni Kibuloy? Wala naman daw. Ano naman daw? Grinit nga daw siya ni Kibuloy ng hi. Sabi ni Torre. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, itong si General Torre, dapat bawat galaw niya dito ngayon, simula ngayon, ano niya na, mag-ingat na siya. Kasi sigurado, hahanapan na siya ng butas sa bawat ginagawa niya. Kasi papasok siya sa politika, ano ito, hahanapan na siya ng butas ng mga makakalaban niya. Sigurado yan. Kaya dapat bantayan niya rin yan. Bantayan niya na yan. Na-meet ko na ito si General Torre sa isang hearing sa Kamara, sa House of Representatives. Nakatabi po kung pangayan sa upuan. Okay naman, nagkwentuhan kami. Hanggang dun lang. Hindi naman kami hindi naman kami magkaibigan niya. Hindi ko naman siya kilala, hindi niya rin ako kilala. Nagkatabi lang kami, nagkakwentuhan. Pero hindi naman kami magkakilala niyan. Anyway, ano yan mga kabunyog, mga kababayan, itong intrigang ito kay Torre na nilabas ni Lacson, tataka rin nga ako, bakit nilabas ni Lacson yan? Ang alam ko, believe si Lacson kay Torre. Bakit nilabas ni Lacson yung issue na yan? Tungkol sa parang maraming nangyayaring kailangan nating abangan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.
Mabuhay po tayo.